O Mang Rex, anong araw na ngayon? Kailan, anong balak nyo? At kailan nyo babayaran ang utang nyo sa akin? Narinig ko po. Pasensya ka na, James. Wala pa kasi kaming pera na pambayad sa inyo dahil mahina ang benta ng palay ngayon. Bibigyan kita hanggang sa susunod na buwan. Kung hindi ka makakapagbayad, ay kukuhanin ko lahat ng lupain mo. Tandaan mo yan. O mahal, pumunta na naman dito ang James na mayabang na yun. Sinisingil na tayo sa utang nating 100,000 sa kanya. Diyos ko po. Naku mahal, paano kaya natin mababayaran ang James na yun? Baka ipakulong na tayo nun dahil sa utang natin. Hayaan mo, mahal. Gagawin ko lahat ng makakaya ko para mabayaran ang mayabang na yun. Anak ko, Kanor, miss na miss ka na ni Mama. Kung hindi ka lang sana nawala noon, anak ko, siguro masaya ang pamilya natin ngayon. Mahal na mahal kita, anak. O James, saan ka galing? Late ka na naman sa trabaho. Pasensya na po, boss. May siningil lang kasi ako eh. Ang kaso hindi pa nagbabayad. Ah, ganun ba? Huwag mo pilitin kung ayaw magbayad. Sige ka, baka hindi ka bayaran yan. Aba, subukan lang ng dalawang matandang yon kung hindi babaldahin ko silang dalawa. O mahal, ang lalim ng iniisip mo. Siguro, naalala mo na naman ang anak natin, no? Oo. Nandito lang ako, mahal. Hindi ko makakalimutan ang anak natin na yun. Dahil nag-iisa lang siya at nag-aalala ako kung anong nangyari na sa kanya. Ha, sana ito na ang pagkakataon para makita ko ang tunay kong magulang. Sir, natatandaan niyo po ba kung anong itsura ng taong hinahanap niyo? Hindi na po eh. Pero alam ko ang pangalan nila. Pero hindi yung full name nila. Hindi na eh. Pero alam mo ko, lagi kaming pumupunta sa simbahan nun. Exact. Simbahan po ito para matrace namin agad. Hello po, magandang araw po manang. Reporter po kami from News TV. May tanong lang po sana kami kung sino po ang nawawalan ng anak dito sa may lugar nyo. Ako po, nawawalan po ako ng anak. Bakit po? Meron po bang naghahanap? Wala naman naghahanap sa akin. Pero buong buhay ko ngayon lang may naghanap. Heto ang anak ko, 5 taon pa lang siya nung nawalay siya sa amin dun sa Manila. Pero sinubukan namin siyang hanapin, pero nabigo kami. Para po masagot lahat ng tanong nyo, Nay, ay kukuhanan namin kayo ng DNA test, Nay, ha? Sige, kung yan po ang kailangan. Ito po ang buhok na nakuha nila sa matandang babae. By tomorrow, Mr. Dimagiba, ay lalabas ang results nito. Sana po, sir. Yan na po talaga ang matagal ko nang hinahanap. Daddy, bakit ngayon ka lang umuwi? Kumain ka na ba? May pinuntahan lang ako, anak, di ba? Nasabi ko sa inyo na hinahanap ko ang totoo kong magulang. Sana, Daddy, makita nyo na ang real parents nyo para maging masaya na kayong muli. Sana nga, anak ko. Dahil sabik na akong mayakap silang muli. Based dito sa results ng ginawa naming DNA, ay 99.9% ang results. Salamat! Oh, sobrang saya ko. Talaga ba? Naitay, papunta na ako dyan. Magkikita na tayong muli. O tanda, 1 buwan na ang nakalipas. Ano, nasa na ang bayad nyo? Baka gusto mo baldahin kita dyan. Hoy James, baka ikaw ang baldahin ko. Boss, Kanor, ano pong ginagawa nyo dito? Hoy, James! Tara! Ituro mo sa akin kung nasaan ang utang nila at babayaran ko. Hoy James, sa susunod na pagsalitaan mo ng ganun ang magulang ko, ay ikaw ang babaldahin ko dahil mayabang ka! Pasensya na po, Boss Kanor. Hindi ko naman po alam na magulang nyo pala yon. Sorry po. Kaya dahil dyan, tanggal ka na sa trabaho. Isa kang hambog. Sir, maraming salamat po dahil binayaran niyo ang utang namin sa mayabang na yun. Salamat po. Walang anuman, Mama at Papa. Ang tagal ko kayong hinanap. Mahal na mahal ko kayo. Anak ko, ikaw na ba yan? Ang tagal ka din naming hinanap. Patawarin mo kami ng papa mo dahil nabigo kami. Hindi ako makapaniwala, anak, na magkikita tayong muli sa loob ng 40 years. Oh. Nay, Tay, siya po si Katrina. Anak ko po! Ako po, mahal na mahal ka ni Lola at Lolo. Simula ngayon ay dito na kayo titira sa bahay ko para buo na tayong muli. O Jenny, bakit ka nagtitinda ng gulay? Di ba buntis ka daw? Saan niyo po nakuha yung balitang yan, Aling Mirna? Diyan lang, Jenny, pero totoo ba talaga na buntis ka? Nako, bakit hindi mo ginamit ang utak mo, Jenny? Ay naku, Aling Mirna. Kapag nakikibalita kayo, siguraduhin yung totoo po ang nasasagat yung balita. Sige ka, baka ireklamo kita niyan. Oh, anak Jenny, bakit umuwi ka na agad at bakit malungkot ka?
Ang sabi po kasi sa akin ni Aling Mirna na buntis daw ako at pinagkakalat pa niya sa mga tao. Huwag kang makikinig sa mga taong mapanira, Jenny. Ang mahalaga ay alam mo sa sarili mo kung ano ang totoo at hindi ha. O Aling Mirna, grabe naman kayo kung sabihan mo ng buntis ang anak ko. Wala ka namang pruweba at ang masakit pa, pinagkakalat mo pa. Hoy, Kanor! Diba gano'n naman kayong mahihirap lalo na yung anak mo kung kani-kanino lang pumapatol? Yan ang hirap sa inyong umangat lang ng kaunti sa buhay, pati paninirang puri ginagawa nyo. Kaya pasensya na kung wala na akong respeto sa inyo. Akala siguro ng Kanor na yan ay kakayanin niya ang yaman ko. Kaya dapat lang nasiraan ko yung mga hampas lupa na yan. Jenny, anak ko, pinagsabihan ko na yan si Aling Mirna, anak ko. Kaya huwag ka nang malungkot, anak ko. Kaya pagbutihan mo ang pag-aaral mo, Jenny. Kasi darating ang panahon, ikaw naman ang aasenso sa buhay. O Marta, saan ka na naman galing? Bakit lasing ka na naman? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang magiinom? Mami, ano ka ba? Iina-enjoy ko lang ang pagkadalaga ko. Kaya pwede ba? Iwan mo na lang ako dito. Ay hindi, Marta. Pumasok ka dun sa room mo at maligo ka na at magpahinga. Hindi gawain ng isang mayaman yung ginagawa mo. O anak, nandyan ka na pala. Kamusta ang last exam mo? Ano, pumasa ba? Yes po, tatay. Pumasa po ako. Mabuti naman, anak. Halika, kumain na tayo. Papa, excited na ako next month dahil gagraduate na ako. Proud na proud ako sa'yo, anak ko. Sana matupad mo pa ang mga pangarap mo. Ay nako, tinakasan na naman ako ng anak ko na yun. Nasaan kaya pumunta yun? Let's go party-party! Walang makakapigil sa akin, lalo na ang mami ko. Ang sarap kaya mag-party-party! Naku, 3:00 na ng madaling araw. Hindi pa din umuwi ang anak ko. Ano na kayang nangyari doon? O Marta, saan ka galing? Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Naku, Nay, relax. Na-late lang ako. May traffic po kasi. Anong traffic? Pinagsabihan na kita na pumasok ka na sa kwarto mo pero hindi ka nakikinig sa akin kaya humanda ka. Grabe ka naman, Mami. Diyan lang naman ako galing. Kaya kung ako sa'yo, matulog ka na lang at matutulog na din ako. Papa, graduate na ako! Yes! Congrats, anak. Proud na proud sa'yo si Papa. Hindi mo alam kung gaano ako ka-proud sa'yo. Sa wakas pa, natupad ko na ang matagal mong pangarap na makapagtapos ako ng pag-aaral pa. I love you, anak ko. I love you too din, Papa. O Marta, aalis muna ako ha. Dito ka lang at nagluto na din ako ng ulam dyan. Okay, Mami. Ingat. Yes, makakalabas na din ako ng bahay nito. Wala nang magbabawal sa akin. Ay nako, hindi ako pwedeng mahuli kung hindi lagot na naman ako nito. Paano na yan, Marta? Pinusta mo pa naman ang mansion niyo sa amin, kaya sorry ka kami ang panalo. Mark, baka naman pwede mo pa akong pautangin para makabawi ako. Pass na ako dyan, Marta. Mahirap na. Baka hindi mo ako bayaran. Mark naman, may pangbayad ako sa'yo. Huwag ka mag-alala. Sigurado ako na magugustuhan mo. Basta pahiramin mo lang ako ng pera. Sigurado? Sige. Ano naman ang ipang babayad mo kung sakaling papahiramin kita, Marta? Basta sumunod ka sa akin. Oh, Mark, siguro naman papahiramin mo na ako ng pera niya, no? Oo naman, Marta. Ako na ang bahala dyan. Ano, game ka na ba? Tara na, maglaro na tayo. Siguro naman, Mark, papahiramin mo na ako ng pera dahil binigay ko na ang gusto mo. Hoy Marta, gamitin mo nga yung utak mo. Hindi mo ba alam na ginamit lang kita? Kaya wag mong sabihin na gusto ko dahil ikaw lang ang nag-offer nun. Na ang kapal ng mukha mo, Mark, pagkatapos kong ibigay sa'yo ang lahat. Kaya humanda ka, irereklamo kita.